No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 metre away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang pinagpalang umaga po sa bawat taga-subaybay, sa bawat nakapapanood po at nakakapakinig po ng mensaheng ito. Pinagpala po tayo. Bakit? Dahil po meron pong Diyos na nagbibigay po ng lahat ng kanyang makakaya. No, yung buong source po ng kalangitan ay ginagamit ng Diyos para po tayong lahat nandito sa daigdig ay masustain po ang lahat ng bagay, pati na po ang mga kapigatian, kasama po dyan yung mga pagdurusa, marami, pati na po yung mga ganda at napakagandang mga bagay na binibigay po sa atin ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa pagkakataong ito dahil may inihanda pong muli ang ating Panginoon para po magpalakas at magpaalala po sa atin. Kasi tayo mga Kristiyano, kailangan lagi pong handa. Kailangan po tayong mga Kristiyano ay lagi pong nakatuon ang ating pananaw sa ating pong Panginoong Jesucristo na nangako siya ay muling babalik. Sa 2 Peter 1:10, ang sabi po rito, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong lalo na maging tiyak ang pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gagawin ninyo ito, kailanman ay hindi na kayo matitisod. Pagsikapan daw po nating mga Kristiyano na mapatotohanan po ng Espiritu Santo sa ating mga espiritu na tayo po ay tinawag at hinirang ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po yung nagpupuri po at nagpapasalamat sa oras po at pagkakataong ito na ikaw ay aming makaniig at makausap sa pamamagitan po na iyong salita. Salamat dahil nariyan ka, tapat ka sa iyong mga salita na kailanman ay hindi kami iiwanan o pababayaan man. At marami po kayong kaparaanan, O Diyos, para kami
ay manatili po sa inyo. At kayo po ang gumagawa. You are able, Father God, to keep us from falling away. Kaya salamat po ng maraming pagpalain niyo po ang mga salitang aming maririnig. At nawa sa makatutunghay po ng mensaheng ito, sila rin po ay maganyak. Sila rin po ay magkaroon ng paniniwala, pananampalataya na walang ibang pangalan po sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng Panginoon Kristo. Aming Diyos, aming Ama, linisin niyo aming mga puso sa pagkakataong ito, aming kaisipan. Mapokus po kami sa inyong paalala po sa amin. Handa na po kami, Panginoon. Handa na po kami sa lahat ng bagay na aming pong mararanasan po sa mundong ito. At handa na rin po kami makinig, manood ng mensaheng ito. Salamat po aming Diyos. Sa inyo namin ibinibigay po lahat ng papuri at parangal sa pangalan po na aming Panginoon Kristo. Amen. Ang pamagat po ng pag-aaralan po natin sa umagang ito ay may pamagat po. Pinamagatan ko po itong handa ka na ba? Are you ready? Yun po ang ating titulo, no? At bilang panumula, nang papasukin natin sa ating buhay ang Panginoong Hesus, tayo ay isinilang sa pamilya ng Diyos. Ang luma nating pagkatao ay namatay na at ibinangon tayo sa panibagong buhay. No? Why? Bakit ba? Bakit nga pala tayo naging ganito? For the love of Christ controls us, sa 2 Corinthians 5:14 and 15. Because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. 2 Corinthians 5:15. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. Napakaganda. Kasi marami pong katangian po ang mga tinawag at hinirang po ng Diyos. It is amazing to think of the life I once knew compared to what I have now. No? The Lord has truly turned my life around. Though I am not perfect, I seek the holiness of God in my life. I am drawn daily to be in His presence. His love has given me hope for a better day. I am blessed, even more so when my desires are to help others in need. My desires seems less important in the service of God. I thank Him for giving me a heart to love one another. It is His kindness that helps me forgive others. It is God alone that helped me live a better life. Kaya po maraming tao nahihirapan magpakaayos, magpakabuti, maging mabuting ama ng tahanan, maging mabuting asawa, no? Pero hindi po 'yon ang tunay. Although makakatulong po ito sa ating lahat, pero no? It is His presence that helps my thoughts shift from me to another. Kasi lagi po tayo noong araw, ang inyong lingkod, laging sa aking kapakanan, sa isip ko, sa lahat ng aking gagawin para sa akin. No? Maganda, pero hindi po ito ang mahalaga dahil mas may mahalaga pa po, no? When the Lord is my focus, I can better control my flesh and do His will. Thank you, God. No? Salamat po, Panginoon, for molding my life daily. Each day that I pray, I am drawn to
closer to you. Your will becomes more evident in my life. Thank you for giving my mind clarity. I can feel your love and I'm grateful to share it with one another. Wherever you heard me, wherever you lead me, I will go. Let your will be done in my life. I give you control. You are the ruler of my heart. You are my supplier of wisdom and knowledge. With all my soul, I praise you from the inside out. Mahal kita, aming Diyos. Hallelujah. Isang araw po, may tumawag sa akin, kung kilala niyo po yung isang kapatid po natin, taga rito sa Pasita, tumawag sa akin at nagtatanong kung meron ba talagang born again Christian. Kasi may napakinggan siya, isang malaki pong grupo na nagsasabi, yung leader po nito is against po sa lahat po ng denominasyon. Nagtatanong sa kanya, at ang sagot niya, wala raw born again Christian sa Bible. Yung born again Christian daw ay gawa-gawa lang ng mga pastor para makaakit sila ng mga tao at dumami ang magta-tithes sa kanila. Madalas po akong makarinig po ng mensahe to, kasi paminsan-minsan naman po, hindi naman yung palagi, dahil masarap din kasi makinig ng iba't ibang mga pananaw ng mga leader. Pero sa totoo lang po, iisa lang po ang Kristiyano. Iisa lang po ang ibig sabihin ng Kristiyano. They are born again. Kung ikaw ay born again, Kristiyano ka. Okay? At kung ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin po kasi ng Kristiyano is alagad ni Kristo. Ibig sabihin, tagasunod. Okay? Marami pong tagasunod ni Kristo, hindi po talaga Kristiyano simula pa. So, pag-aralan po natin ngayon, sa umagang ito, kung kayo po ay handa na, dapat nating malaman ang mga katangian po ng isang pinili. What are the qualities of the elect? Colossians chapter 3 verse 12 po hanggang 17 ang pag-aaralan po natin ngayon. Sisikapin po ng inyong lingkod na ito po ay maging malinaw at maikli lamang. Okay? Ito po yung mga katangian. Sa Colossians chapter 3 verse 12, ang sabi po rito, kaya nga bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magsuot kayo ng pusong maawain, ng kabutihan, kapakumbabaan, ng pag-iisip, ng kaamuan, at pagtsatsaga. Praise the Lord. Maliwanag po yan. Ang sabi doon, magsuot daw tayo ng pusong maawain. Maawain. Ito po yung maganda pong pagbulayan Ano ba yung pusong maawain? Okay? Siyempre, maawain So, ibig sabihin, nagbibigay ng awa. Ibig sabihin, kasama po rito yung lahat po ng uri ng pagtulong na karapat-dapat sa paglilingkod natin sa ating Panginoon bilang mga hinirang ng ating pong Diyos. Kabutihan. Praise the Lord. Marami pong tao mabuti. Kasi po,
ang katangiang ito ay nasa sa atin na. Lahat po ito nasa sa atin na. Papaano lang po natin to ipapractice? Papaano po natin to i-exercise? Yung pagpapakumbaba. Maraming tao, no? Although nandun po yung humbleness, pero pagdating po sa career, pagdating po sa pagiging tanyag, nag-iiba na po yung kanilang pananaw sa buhay. Pag sinabing humble, katulad po ng ating Panginoon, katulad po ng ating Ama. Gumawa siya ng paraan para po maabot ang tao. Pinadala niya yung kasama niya na sa langit before eternity past. Pinadala niya, ginawang tao para po maging good example po sa ating lahat. No? Kaya nga yung pag-iisip, sabi, kapakumbabaan ng pag-iisip. Kasi po yung isip na ito, isipin nyo ang lahat ng bagay. Mangarap kayo ng kahit anong pangarap. Nandiyan po yan. Mabuti pa nga po ang computer eh. Ang computer, pag ayaw nyo na, pwede nyo i-delete eh. Pero dyan sa isip na yan, lahat po naka-install dyan. Hindi pwedeng i-delete. Habang buhay tayo, nandyan yan. Yung mga tao po, na hindi po nakarating doon po o hindi nakatapos po ng takbuhin ito, sayang yung mga panahon na ginugol para po mapabuti ang kanyang buhay. Tumigil sa pakikinig, tumigil sa pananampalataya po sa ating Panginoong Hesukristo. Kanina, mawain. Ngayon naman, kaamuan. Pag sinabing maamo, kahit kanti-kantiin ka, kahit tapak-tapakan ka, hindi ka magre-retaliate. Papaubaya mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Hindi ko ibig sabihin na okay lang na ikaw ay sampalin ka dyan. No? Marami po kasing mga bagay na pwede po nating i-practice kung ano po yung kaamuan. May magtatanong lang sa'yo eh. Hindi pa nga eh. Magkapatid eh, nagkita sa palengke. Uy, ate, ang taba mo ngayon. Sino sabi siya ng taba ko? Ganun kasimple. Nakaangil agad. At pagtsatsaga. Pagdating po sa pagtitiis, sa endurance, tayo po mga Kristiyano, tayo po mga hinirang at pinili ng Diyos, dapat lagi po nating isuot ito. Lalo sa panahon ito, itong salot na ito na dumating sa buong mundo, wala pong exempted. Tulad po ng nakaraang mensahe natin, wala pong exempted. Lahat po, bata, patanda, mayaman, mahirap, pandak, matangkad, pangit, maganda, gwapo, hindi gwapo, lahat po, nadama po ang bagsik ng salot na ito. Pero salamat sa Diyos, dahil po tayong mga tinawag at hinirang
ng Diyos ay binigyan po ng katangian para po makapagtiyaga. Sa verse 13 po, magpatahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kapag ang sino man ay may hinaing sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ni Kristo, ay gayon din naman kayo magpatawad. Bakit tayo nakapagpapatawad? Kasi kailangan Hindi. Kaya nakapagpapatawad. Dahil yung good example, the best example na ibinigay sa atin, ipinifeed sa atin ng banal na salita ng Diyos, ay yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Once and for all. Minsanan lang at para sa lahat po. No? Mapalad po ang mga tinawag at hinirang dahil nakatitiyak po tayo na ang quality po ng isang tinawag at hinirang ay kaya niyang magpatawad. Amen? Pero sa mga may utang, dapat magbayad. Okay? Utang. Alam mo yung utang? No? Masakit minsan pakinggan yung may utang. Parang tupa nung nangungutang. Nung sinisingil na ng pautang after 2 years, 3 years, abay, naging lobo. Siya pa yung mabagsik, ano? Ibig ko sabihin dito, iba po yung utang na sinasabi po dito. No? Bakit ka magpapatawad? Bakit ako hihingi ng tawad? Kailangan po ng isang tinawag at hinirang na marunong siyang humingi ng tawad at marunong din siyang magpatawad. Colossians 3:14. Higit sa lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Okay? Pag-ibig daw. Ano ba yung pag-ibig? Minsan, naguguluhan yung mga nagbabasa. Ano ba yung pag-ibig? May pag-ibig daw na Diyos, galing sa Diyos. May pag-ibig sa mga asa-asawa, sa bansa. Tapos, may pag-ibig sa bayan. Puro pag-ibig yun, papaano? Ang sinasabi po rito, yung pag-ibig kasama po ng pag-ibig ng Diyos. Halimbawa po, yung agape, ibig sabihin po niyan, an unconditional love. Diyos lang po meron yan. Okay? Yung pangalawa, Phileo. Ito po yung love for the brethren, love for the church, love for the country, okay? Love for your parents, your neighbor. Ito po yun. At yung eros, yung pangatlo, dito po yata kinuha yung English na erotic. Kasama po rito yung laman. Kasama po rito yung pagnanasa. Kasama po rito yung isang uri ng pakiramdam ng isang tao tungo sa kanyang mate. Ibig sabihin, kapag nag-asawa ka o meron tayong minamahal at isinama po natin yung unconditional love ng God dun sa eros,
hindi ka na magnanasa. Kung ikaw ay sa isang may asawa, hindi ka na magnanasa sa pag-aari ng iba. Kaya po, minsan, nasasalaula po yung pagsasama o yung pag-aasawa dahil po yung agape na ito, na love from God, hindi nila isinasama. Tulad po sa Peleo, love of the country o love for the country. Mahal ko ang aking bansa. Marami nakakaalam sa inyo kung sino ako nung araw. Pero nung maisama ko po yung ang conditional love sa love for the country, hindi na ako magre-revolusyon. Hindi na ako magsasabi ng kung ano-ano sa pamahalaan, sa administrasyon. Hindi nyo gusto yung mga nanalo, hindi nyo gusto yung mga nakaupong politiko ngayon. Ang gagawin natin, ay ipapanalangin na lang po natin sila. We pray for our leaders, sabi po ng Romans chapter 13. Si Pedro, si Pablo, naghihikayat na submit to your authorities. Although alam nila sila ay under persecution at pinoprosecute sila ng kanilang pamahalaang nakakasakop sa kanila. Ganun po yun. Sa verse 15, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghari sa inyong mga puso. Kayo ay tinawag dito sa isang katawan at maging mapagpasalamat kayo. Ang isang tinawag at hinirang ng Diyos, lagi po siyang nagpapasalamat. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, ano man ang pagkakataon, the called out ones, the chosen ones, they are always praying a prayer of thanksgiving. May sakit ka, magpasalamat ka sa Diyos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginagawa ng Diyos, na kahit ka may sakit, nakapagpapasalamat ka sa Kanya. This is the will of God. Hindi will po ng God na magkasakit tayo. Although sometimes or oftentimes, we are not exempted. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Dahil nga, di ba, humingi po ako sa inyo ng prayer. Kasi nung mula po nung March, nag-lockdown, siguro April, May, June, hindi po ko, or March, April, May, June, mga 3 or 4 months, dahil lockdown, hindi po ako nakapagpa-check up. Hindi po ako nakainom ng gamot ng aking mga supplements. Tinry ko din usong-uso po yung mga Lalamode, usong-uso po yung Grab food, mga online selling. Ako, sarap kumain. Mga pinagbabawal, kinain na po ng inyong lingkod. At hindi lang po kain, Parang tandaan po natin, hindi po lahat ng masasarap na pagkain masustansya. Isipin nyo, January, ang sabi sa akin ng aking doktor, magpa-laboratory ka. Kasi every 3 months po, nagre-report ako sa kanya. So sabi ko, okay po, Doc, sa isip ko noon is, by March na ako magpapalaboratory para tamang-tama. I-check up ko, ipapakita ko sa kanya. Nag-lockdown. Yun, tuloy-tuloy na. Tapos, naubos yung aking gamot.
Nakakatakot pang pumunta sa doktor. Sabi ng marami, baka mahawa kayo sa COVID. No? So, wala naman akong nararamdaman. So, nung medyo kalooban talaga ng Lord, may kanya-kanyang paraw na ako'y magpa-laboratory. August 8, nagpa-laboratory po ako. Lumabas po sa aking PSA is 80.23. Nagulat ako. Samantala po ang dapat na normal reading is 4 below. So, nung makita kami ng doktor ni Dr. Lennon, nagulat siya. Sabi sa akin, nako, tatay, sabi niya gano'n, baka, although ayaw ko ng chemo, baka mapakemo ka. Sabi niya sa akin, kako dok, bigyan po natin ng iinom muli ako ng mga gamot ko, lahat ng supplement. Then, sige, sabi niya sa akin, magpa-ultrasound ka. So, September 2 po, nagpa-laboratory ako. Tapos, nung Sabado po, bakalawa, nakuha ko po yung aking result ng aking laboratory. Then, dumiretso po ako sa ultrasound. Alam niyo po yung PSA ko, from 80.23, naging 16 something siya. Almost 80% po ang ibinaba. Ganun po kabuti ang Diyos. Nagpapasalamat kami ng maraming kami, ako at aking bahay, na lagi po siyang nagpapakilala sa amin. And then, magpa-ultrasound ako. Ang araw na yon, Sabado, yung resulta, alam mo po yung prostate gland ko, for how many years enlarged siya. Yung akin pong, although may nakitang kaunting problema dun sa aking kidneys, pero yung prostate ko po, normal size na siya. Di ba ganun kabuti ang Diyos? Kaya nga po, dapat lagi tayo magpasalamat. Kasi po, noong pamanguna, dadaanan ko na po ito. Nakalinya na po ito sa aking kapalaran. Guhit ng palad, sabi ng iba. Alam naman ng Diyos kung ano yung gagawin niya noong pamanguna para sa akin po. Salamat po sa Diyos. Kaya tayong lahat, anuman dinaranas po natin ngayon, matuto po tayong pasalamat. Hallelujah. Sa verse 16, maganda po sa 15 no? Yung sa English po. And the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Be thankful. Lagi magpasalamat po sa Diyos. Sa 3:16 po, manahang sagana sa inyo ang salita ni Kristo sa lahat ng karunungan. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno, at mga awiting espiritual. Umawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Panginoon. Let the word of Christ dwell in you richly. Manahang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Minsan kasi madalas hindi naman ako kundi nagpapaalala po sa ating lahat. Minsan nakakalimutan na po natin talaga yung salita po ng ating Panginoon sa ating buhay. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo. No? Marami po sa pamamagitan po ng salmo. Yung Psalms
No, yung aklat po ng mga awit, marami po doon mga pagpapalakas, marami po doon nakatala doon para po maturuan ang isang anak ng Diyos. Umawit kayo. May biyaya sa inyong puso sa Panginoon. Ako po, sa akin pong sarili, nakikinig ako ng mga secular na mga music, lalo-lalo na po yung mga panahon namin, mga 60s, no, panahon ng Beatles, no, nung mga panahon po na paunti-unting nag-a-advance ng ating pong mga awit. Dumating po doon sa nagkaroon ng rock and roll, panahon ni Elvis, no? Di pa po ako sinisilang noon. 19 o maaring sinilang na ako, wala pa akong muwang sa mundo. Dumating po yung nasa 70s, no? Dumating po yung slow rock. Pinapakinggan ko po yan. Pero dapat manatili po sa atin yung mga awitin po ng para sa Panginoon. Bakit? Nakapagbibigay po ito ng na-uplift po yung ating kaluluwa, na-uplift po yung ating pagmamahal sa ating pong Panginoon. Purihin po ang Diyos, ano? Sa ating conclusion po, sa umagang ito, sa Colossians 3:17, anuman ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na may pagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. And whatever you do, in word or deed. Sabi nga po doon sa ibang aklat ni Pablo kung umiinom daw tayo at kumakain, gawin natin ito ay pagpapasalamat sa ating pong Panginoong Hesus. And whatever you do in word or deed, sa salita at sa gawa, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Okay? Matuto po tayo. I-exercise po natin yung ating mga labi, yung ating dila. Makapagpasalamat po sa Diyos sa pamamagitan po ng ating gawa. Amen? Maraming tao po Maraming tao ang nagsisikap na gumawa ng mabuti, no, sa paningin ng tao para masabing maayos ang pakikipagkapwa-tao. Tama pong gawin ang mga bagay na ito, ngunit higit sa lahat, dapat ang Diyos muna ang mabigyan ng karangalan dahil susunod na ang mga bagay na ito. Handa ka na ba? Ang pamagat po ng mensaheng ito. At hinihikayat po tayo na gawin ang mga bagay na ito. Maging handa po tayo. Lalong-lalo na po, nalalapit na po ang pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. In Hebrews chapter 12, verse 14, sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan at kabanalan sa lahat ng tao. Dahil walang sino mang makakakita sa Panginoon kung wala ito. Strive for peace with everyone and for the holiness, sa kabanalan, without which no one will see the Lord. Yung salita pong be ye holy for I am holy, yung praise na yon, yung pariralang yon, ang ibig sabihin po noon, yung pag sinabing this place is holy, take off your slippers because this ground is holy. Ibig sabihin po nun, yung bundok po na yon, hindi siya pangkaraniwang bundok.
Lahat ng bundok, okay. Pero yung bundok na iyon, yung sa Horeb, ibang bundok po yun. Katulad po ng mga buildings. Lahat po ng buildings, ay building. Pero po yung building na ito, sinasabi po, yung lahat ng house of God, o lahat po ng iglesia, o lahat po ng simbahang pisikal, it is holy. Ibang klaseng building iyon. Kasi po yung presence ng God naroon sa loob ng building na iyon. At kapag sinabi po na tayo, no, as Christian is holy, ibig sabihin nun, yung holy, iba ka, lahat ng tao nilalang ng Diyos. Pero tayo, mga anak ng Diyos, is holy. Ibig sabihin, iba ka kaysa sa ibang mga nilalang. Be ye holy, for I am holy. Iba ka. Kaya ka born again eh. Diba? So, nawa po sa umagang ito, nakita po natin na yung mga tinawag pala at hinirang, may quality pala sila o may katangian pala tayo na nasa sa atin lang. Ang pagkukulang po siguro natin is ma-practice ito. Amen? So, handa na po tayong lahat. Nasagupain po natin ang mga susunod pang panahon. Ngayon, magulo, may salot, darating ang panahon. Mas marami pa pong matitinding bagay ang darating po sa mundong ito. Kaya maging handa po tayo. Handaan po natin, kasama po natin ang Diyos sa labanang ito. Pagpalain po tayo ng Diyos at magandang umaga sa ating pong lahat. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, aming Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa pagkakataong ito sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at sa patuloy na pakikipisat po ng banal na Espiritu na kaming lahat po, O Diyos, sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa channel na ito at sa lahat po ng mga kapatid po namin. Hallelujah. Tulungan po kami na maisapamuhay po namin ang mga katangian ng isang tinawag at hinirang po ng Diyos. Panginoon, salamat po ng maraming. Lahat po kami, patuloy pong all of us, Lord, I consider, Panginoon, na kami pong lahat ay inyo pong bibigyan pa ng panibago pong pananaw sa buhay. Lord, I pray na kami lahat po ay magkaroon po ng matibay na pananalig po sa aming Panginoon Kristo. Aming Diyos, aming Ama, salamat po ng maraming. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga taga-subaybay po ng channel na ito at ikaw po mapapurihan at maparangalan sa tutuwina. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng ating pong Diyos na buhay.